ba mag-check-in sa AirAsia? 4 o'clock yung, 5 o'clock yung flight. Ayan, Batara. Batara? Eh, that's me. Ayan yung tent ko sa pinakabungad na bungad. Kasi yun yung dagat. And ayusin natin yung gamit. Hindi ko pa kasi naayos yung gamit. Medyo mainit pa ngayon dito. Ayan. Against the light talaga ako. Ayun yung mga bag ko pa. Okay, sige, mag-aayos man ako ng gamit. Bye. Ayun, since wala pa namang gagawin at kararating ko lang din, so umikot muna kami ni Lalita dito sa mini jungle or mini forest ng Dorocotan Island. Para siyang rainforest, pero syempre hindi naman siya rainforest. Feel ko lang na ganun yung dating, kasi ang gaganda ng mga halaman, ang lalaki ng mga dahon. So yun, si Lalita nga pala ang wellness director dito sa Drift Camp. So ikot-ikot kami dito at pupunta kami doon sa ginagawang retreat house na hindi pa tapos, kaya hindi ko rin muna maipapakita. Saka na lang, next time na lang, para ilibot ko kayo doon sa napakagandang retreat house. Super kasi siya, connected siya doon sa ginawa kong statue. Good morning, ito yung first day ko dito sa Drift ulit. Ming, nanto ka pa, Ming? Ayaw mong tumilat. First schedule ngayon is mag-yoga muna sila. Doon sila sa taas. Yun, hindi ko lang makita. Yun, sa taas niyan. Yun yung yoga session. Morning pa lang ngayon, kaya kape-kape. Yung kape ko na may buhangin na. Mamayang hapon gagawa ako ng lana kasi kailangan namin yan para sa retreat. Walang available dito, so kailangan gumawa. Anyway, marami namang nyug dito. Ayan. So for sure marami makukuhaan ng nyug. Ang ganda nung may ginagawa sila ngayon dito na parang retreat house. Hindi pa masyadong tapos, pero sobrang ganda nung art. And speaking of art, binigay ko na rin pala dito yung pinagawa nila sa akin na statue na spirit of the land or ng island. Kinakabahan kasi ako baka hindi ko ma-meet yung expectation nila dun sa statue, but thankfully nagustuhan nila. Kain na tayo. Chaplain. Chaplain. At ito na nga yung statue na tinutukoy ko na pinagawa sa akin ng Drift. Yung disenyo nito ay napanaginipan ko nung una ako nagpunta dito sa isla na ito.
At ang nakakatuwa kasi after ng ilang araw, nabanggit naman sa akin ng may-ari ng Drift na ang inspirasyon ng kasalukuyang ginagawang retreat house ay hango din sa isang balete tree. Kaya sobrang match na match sila. Yun nga lang, hindi pa tapos. Maybe next time pag natapos na yung retreat house ay ipakita natin dito sa video. Against the light siya dito. So, nahirapan akong videohan siya tsaka picturean siya dito sa beach area. Dalhin ko muna siya dun sa office ni Sean or ni Lalita dun. Hiramin ko lang siya mamaya pagka na sunset. Tao po. There we go. Okay, naghahanap pa ako ng spot para sa kanya. Medyo pare-parehas lang naman yung tsura dito. Mag-start muna akong mag-pictorial sa kanya. Sa gitna ng gubat. So, pabalik ako doon kasi gumawa kami ng lana, so sobrang dilim, di ba? Paano kaya ito ang dilig? Ayan. Ano te? Mga 6 yata. So, doon pa ako nang galing. Doon sa kabilang side. Malapit na ako actually. Malapit na akong makalabas dito. So, shinare ko lang sa inyo yung dinaanan ko. Kahit madilim. Tara, balik na tayo bago pang lahat. Shower muna ako kasi may dinner meeting ulit kami mamaya. Gang. Later na lang ulit kasi malapit na mag-dinner. Alpha. Ay, mga gubat-gubat na talaga to. Tama pa ba to? Naku mga taglugar, huwag niyo akong iligaw ha. Friendly po ako. Kailangan makita ko yung beach. Kasi pag nakita ko yung beach, edi nasa kabilang side na ako. Malapit na dun malapit na dun yung ano tawag nito, village. Ayun. May signal dito, ang galing. Wow. Ito yung ibang part ng island, ang ganda. The question is, nasaan yung village? Kung may mga bangka dito, malamang mayroong village dito. Ang sabi nila, oy, may ibon. Papunta daw dapat doon. Pahinga muna tayo dito. Ang ganda ng tubig. Hello po mga taglugar. Mga kaibigan, padaan lang ako dito. Parang pumipito. Pakaibon nga. Anyway, yun na tayo. Tingin tayo sa taas, baka biglang may nakalawit.
Ayoko magpakabasa lang. Ayun yung village. Medyo malayo pa. Malayo pa yung village. Good luck. May ibon. Sana hindi siya lumipad para makilala natin. Makilala natin. I-zoom na lang natin para kahit lumipad siya, makita na natin siya. Ay, ang galaw ko naman ang naka-zoom. Wait. Lumipad na siya. Tayo dun sa village. May bato-bato dito. So dito tayo sa gilid. Saan di tayo tumambling at madulas-dulas dito. Karating na tayo sa village. Hanapin natin ngayon ang tindahan. Pabili po. Magkano po yung sugo na ano, yung malaki po, yung manghang? 50. Pabili po ako ng dalawa. 3P, Sogo, Coke Zero. Buti na may Coke Zero sila. Pero dito, power water ka talaga kasi sobrang init. Tama na, balik na tayo. Doon pa ako nanggaling sa kabilang dulo na yun. Konti na lang, nandun ako sa pagitan ng drift area at nung pinuntahan ko. So, nakita ko na yung mga bato-bato. Upo muna tayo sa mga batuhan. Okay, so chinek ko lang kung kaya bang tawirin yun. Kayang-kaya nyo. Kasi dito sa bato-bato, hindi na ako magtataas masyado ng mga gamit-gamit. May kitaan lang po, mga kaibigan. Napakabuhay na buhay yung mga tagbano dito. Ang healthy kasi ng nature nila or ng surroundings nila. Layo-layo din ha. Hala, left or right? Oo. Wait, parang right. Ay, left. Tama ba? Yeah, tama nga. Ay, nag-aayos kasi may construction sa campsite. Tama nga to. Hello po. Akala ko yung
tao ang tinatalian para hindi malaglag. Yung buko pala yung dapat talian para hindi malaglag. Kasi hindi mabasag, hindi mabugbog siya. Yay, nakarating rin sa wakas. Wait, nag-CR muna tayo. Sobrang haggard, makapagkilamos man lang.